kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa ating paglalakbay sa buhay, kaakibat na nito ang paggawa ng mga desisyon at sa mundong pinaiikot ng pagkakataon, ay may oras na nagtatanong tayo kung ano ang posibleng mangyari kapag iba ang pinili nating direksyon. Ikaw kabarangay, may mga pagkakamali ka ba sa buhay na gusto mong balikan at palitan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jomar, 30 years old. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Sa Agusan del Sur ako lumaki at doon na rin unang namulat sa iba't ibang hamon sa buhay. Dati po akong habal-habal driver, Papa Dudut. Ang kinikita ko noon ay pangsuporta sa nanay ko at sa mga nakababata kong kapatid na nag-aaral. Matagal na rin po kasing byuda si nanay kaya bilang panganay, naging obligasyon ko na ang tumulong sa kanila. Masasabi kong marangal ang pagiging driver pero aaminin ko na mahirap pa rin ang buhay dahil hindi sapat ang kinikita ko para makatikim ng kaunting kaginhawahan. Pero masaya naman ako sa trabaho ko lalo na't yon ang naging dahilan kaya kami nagkalapit ng babaeng matagal ko nang hinahangaan. Walang iba kundi si Ami, Papa Dudut. Araw-araw ko siya noong hinahatid sundo sa trabaho niya sa munisipyo. Bukod sa mataas ang pinag-aralan ni Ami ay may kaya rin ang pamilya niya. Retired Army ang ama at teacher naman ang kanyang ina. Sa totoo lang ay may kotse naman sila na pwedeng panghatid sa kanya pero mas pinili niyang sumakay sa motor pagpasok sa trabaho. At nalaman ko naman noon ang dahilan mula sa pinsan niyang si Badong. May gusto raw kasi sa akin si Ami. Kaya nung nalaman ko yon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para ligawan siya. Hindi naman niya ako pinahirapan dahil halos 1 buwan ko lang siyang niligawan. Hindi ako makapaniwala noon na mamahalin ako ng babaeng katulad niya. Kaya naman nagpasya na akong ipakilala siya sa pamilya ko. Mainit naman ang naging pagtanggap nila nang ipakilala ko siya bilang girlfriend ko, Papa Dudut. At dahil po doon ay naglakas loob na rin siya na ipakilala ko sa mga magulang niya. Ang kaso, tatay niya lang ang humarap sa akin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Ami, sa palagay mo ba, magugustuhan ako ng mga magulang mo? Ayan ka na naman. Napag-usapan na natin to, di ba? Wala kang dapat ipag-alala kasi mabait yung mga magulang ko. Relax ka lang dyan. Salamat, pero kinakabahan talaga ako. Halata nga, kasi kanina ka pa namumutla. Pati nga kamay mo nanlalamig, oh. Pwede pa bang umatras? Sira, ngayon ka pa aatras, nandito na tayo. Kaya natin to. Tiwala lang, mahal. Sana nga magustuhan ako ng mga magulang mo. Basta, maging totoo ka lang. Sigurado ako na wala tayong magiging problema sa... Nandito na pala yung bisita natin. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi rin sa'yo. Ikaw ba yung boyfriend ng anak ko? Opo. Kamusta po? Ayos lang, iho. Maupo ka. May gusto ka bang inumin o kainin? Magpapahanda ako. Wag na po. Okay lang po ako. Salamat po. Siya nga pala. Kilala ka raw ng misis ko. Napagkwentuhan ka namin kanina. Naging estudyante ka raw niya nung elementary. Tama ba? Opo. Naging teacher ko po si ma'am. Anong tinapos mo, iho? Pa, Bakit, Ami? Wala naman sigurong masama kung magtatanong ako tungkol sa buhay ng boyfriend mo. Hindi ba, Jomar? Ayos lang po. Oh, ano ngang natapos mo? Hindi po kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nung namatay po yung tatay ko,
Hindi na po ako kayang pag-aralin ni nanay. Kaya napilitan na po ako magtrabaho para makatulong sa mga gastusin at pangangailangan ng pamilya namin. Sayang naman, hindi ka nakatapos. Naikwento pa naman sa akin ni Mrs. na matalino ka raw at valedictorian pa nung graduate. Ano bang trabaho mo ngayon? Driver po ng habal-habal. Yan nga yung impormasyong nakarating sa akin na naghahabal-habal ka raw. Tatapatin na kita, iho. Hindi kita gusto para sa anak ko. Po? Nag-iisang anak lang namin si Ami at iba yung pinapangarap naming buhay para sa kanya. Dahil po ba driver lang ako kaya ayaw niyo sa akin? Wala akong masamang ibig sabihin, iho. Walang problema o issue sa akin yung mga kagaya mong driver. Kaya lang, syempre pagdating sa anak ko, gusto ko yung kahit paano may pagmamalaki naman. Pa, mabuting tao si Jomar. Saka nagmamahalan po kami. Ay, nagdesisyon na kami ng mama mo. Hindi namin susuportahan yung relasyon nyo. Anong mapapala mo sa kanya? Pa, wag niyo namang husgahan agad si Jomar. Masipag po siya at responsable. Mapagmahal din siya sa pamilya. Ayaw naming mapunta ka sa maling tao. Kaya sana, maintindihan mo kami ng mama mo. Hindi kayo bagay. Nakagraduate ka. May maayos na trabaho. Ano na lang sasabihin ng mga kakilala natin? Mas importante pa ba yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa kaligayahan ko? Ano bang kaligayahan niyang pinagsasasabi mo? Masaya po ako sa relasyon namin. Huwag nang matigas yung ulo mo. Sundin mo na lang kung ano yung gusto namin ng mama mo. Para sa'yo rin yon. Mahal ko po si Ami. Wala po ako masamang intensyon sa kanya, sir. Pa, wag naman sana nating paabutin sa ganito. Tao pong pumunta yung boyfriend ko rito. Nagpakilala siya sa inyo ng maayos. Kung totoong tao siya tulad ng sinasabi mo, edi sana hindi kanya niligawan sa kalsada. Kabastusan yon. Pasensya na po, sir, kung ganun yung nangyari. Kaya nga po ako nandito ngayon para bumawi. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon para patunayan kung gaano ko kamahal si Ami. Hindi sapat yung pagmamahal para buhayin mo ng maayos ang anak ko. Kaya mo bang ibigay lahat ng pangangailangan niya? Magsisika po ako. Pagbubutihan ko po yung pagtatrabaho ko. Ha! Sa paghahabal-habal? Nagpapatawa ka ba? Pa, sobra na ho yan. Hindi ko naman kailangan na sobra-sobra sa buhay ko. Ano ka ba naman, anak? Para sa'yo rin naman tong ginagawa ko. Kasi ayoko mapariwara ka. Nasa hustong gulang na po ako. Kaya ako nang magdedesisyon para sa sarili ko. Kita mo na? Natuto ka nang sumagot ng ganyan sa akin dahil sa lalaking yan. Pa naman! Mabait si Jomar. Responsable. At ganun din yung pamilya niya. Tao po nila akong tinanggap nung ako yung nandun sa kanila. Tapos ganito kayo sa kanya? Nakakahiya naman po. Sir, totoo pong mahal ko si Ami. Wala po kayong dapat ipag-alala. Sisikapin ko pong maibigay yung buhay na pinapangarap niyo para sa kanya. Hindi mo ako mauuto, bata. Matanda na ako para dyan. Kaya wag mo ako niloloko. Umalis ka na. Wag ka na magpapakita rito. Pa, please naman. Pumasok ka sa kwarto mo, Ami. Mag-isip-isip ka ron. Pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Wala na po talaga kayo sa katwiran. Hindi tama itong ginagawa niyo. Umuwi ka na, Jomar. Mahal, pasensya ka na. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Naiintindihan ko. Aalis na lang ako para hindi na kayo magkasagutan ng papa mo. Mabuti at madali ka naman palang kausap. Sige na, umalis ka na. Gusto na namin magpahinga. Sige po, sir. Ami, alis na ako. Huwag ka nang magpaalam. Bilis, alis na! Papadudot nakaramdam ako ng panliliit sa sarili. Simula nang manggaling ako kina Ami. Naisip ko na parang totoo naman lahat ng mga sinabi ng tatay ni Ami tungkol sa kahihinatnan niya kapag ako ang nakatuluyan niya. Masakit at talagang napahiya ako noon, Papadudot. Alam kong hindi nila ako kayang ipagmalaki dahil sa buhay na meron ako. Maliit din ang tingin nila lalo na sa ginagawa kong hanap buhay na paghahabal-habal. Hindi ko man nakita ang reaksyon ng nanay ni Ami, alam ko na pareho lamang sila ng saloobin ng tatay nito. Tumanggi lang siguro itong humarap sa akin dahil naging estudyante niya ako noong elementary.
Naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan nila, Papa Dudut. Alam kong mahal nila si Ami at ayaw nilang makompromiso ang kinabukasan niya. Pero mahal namin ang isa't isa. Napatunayan ko yon dahil handa niyang ipaglaban sa pamilya niya ang relasyon naming dalawa matapos ang araw na nagkausap kami ng tatay niya. Ay nagkikita pa rin kami ng patago. Lumalabas at nagde-date kapag may pagkakataon. Pero makalipas lamang ang ilang araw ay bigla niya akong inayang magtanan, Papa Dudut. Nung una ay hindi ko nagustuhan ang balak niyang yon, ayoko masira siya sa mga magulang niya. Umiyak siya nang umiyak sa akin at noong sabihin niya na balak na siyang ipakasal ng mga magulang niya sa iba ay doon ako pumayag sa gusto niya. Nagtanan kami at tumuloy sa isang maliit na kubo na pagmamay-ari ng tiyuhin ko sa kabilang bayan. Masaya naman kaming nagsama doon para kaming nagkaroon ng kalayaan, Papa Dudut. Mahal, ito na yung kape mo. Salamat. Sobrang saya ko talaga na magkasama tayong dalawa sa isang bubong ngayon. Buti na lang naisipan mong magtanan tayo. Sana nga palagi tayong ganito, no? Yung ang kalmado lang, pakape-kape lang. Ang sarap ng bawat araw na kasama ka. Tama ka. Sana nga ganito lang palagi. Pero di ka ba talaga nagsisisi na sumama ka sa akin? Mukha ba akong nagsisisi? Malaki kasi yung sinakripisyo mo para sa akin. Iniwan mo pamilya mo, pati trabaho mo. Hindi ka ba nangihinay sa mga bagay na nawala sa'yo? Ang drama mo ha? Alam mo namang mahal kita kaya wala kang dapat ipag-alala. Ito yung gusto ko. Yung ganito, kasama ka. Kaya enjoy na lang muna natin kung anong meron tayo ngayon. Salamat ha. Swerte ko talaga sa'yo. Mas maswerte ako sa'yo kasi alam kong mamahalin mo ko habang buhay. Saka hindi ko muna iniisip yung trabahong iniwan ko sa ngayon. Makakahanap pa naman ulit ako ng iba. Ang importante ngayon, magkasama tayo at patutunayan natin kina mama at papa na mali sila na husgahan ka. Pero totoo naman kasi yung mga sinabi nila. Maliit lang yung kinikita ko bilang isang... Shh! Mahal kita. Kahit gaano pa kaliit yung kinikita mo, okay? Ano yun? Parang may humintong sasakyan sa labas. Oo nga ah. Parang nagmamadali. Dito ka lang ha. Sisilipin ko lang sa bintana. Sino yung dumating, mahal? Naku, nalinti ka na. Buksan Mahal. niyo to! Yung tatay mo nasa labas. Lumabas kayo dyan! Ilabas mo yung lalaki Ano mo! gagawin natin? Ano ba, Ami? Dito ka lang, Alam mahal. ko nandyan Ako kayo. haharap kay Buksan Papa. niyo to! Mukhang galit na galit eh. Huwag ka na munang lalabas. Oo, sige. Pa! Ano pong ginagawa niyo rito? Nasisiraan ka na ba? Ako pa tatanungin mo kung anong ginagawa ko rito? Nasaan yung magaling mong lalaki? Ilabas mo siya ngayon din! Pa! Tayo na lang pong mag-uusap. Huwag na po natin idamay si Jomar. Huwag niyo po siyang sasaktan. Anong huwag sasaktan? Lumabas ka rito, hayop na lalaki ka! Pagbabayaran mo yung ginawa mong pagdukot sa anak ko! Nagkamali ka ng kinalaban! Pa! Kusa po akong sumama sa kanya. Buisit kang babae ka? Ang tigas ng ulo mo! Sir, huwag niyo usaktan si Ami. Jomar, sabi ko di ba huwag kang lumabas? Sa wakas, lumabas ka ring hayop ka! Handa naman po akong humarap at makipag-usap ng maayos sa inyo. Ang lakas ng loob mong isama yung anak ko! Bastos ka! Ano, nagmamalaki ka na? Mahal na mahal ko po si Ami. Hayaan niyo na po kami. Sige na naman ho. Hindi ko naman siya pababayaan. Pagmamahal ba yung tawag sa ginawa nyo? Mga wala kayong respeto! Sir, alam kong mali po yung ginawa namin. Pero responsibilidad ko na po si Ami ngayon. Nasa hustong gulang na po kami at hindi niyo na po kami pwedeng diktahan. Tigas din naman talaga ng mukha mo eh, no? Sige, tingnan ko lang kung kaya mo pa rin akong yabangan pag kinasuhan na kita. Pa, huwag Sir, po! Nakikiusap ako sa inyo.
Kung ayaw mong makulong yung lalaking yan, umuwi ka sa bahay. Huwag matigas yung ulo mo. Huwag niyo po gawin sa akin to. Nakikiusap po ako. Tumigil ka na. Sumakay ka na sa kotse. Papa Dudut, masyado kong dinamdam ang pangyayaring yon. Kinain ako ng matinding lungkot nang mawala si Ami. Walang araw na hindi ko siya naiisip noon. Napakalungkot isipin na tapos na nga talaga ang lahat sa amin. Kaya wala na ako nagawa kundi ang unti-unting tanggapin na hanggang doon na lamang talaga ang relasyon naming dalawa. At sa tuwing pinapaandar ko ang motor ko ay parang lalo kong nararamdaman na palayo kami ng palayo sa isa't isa. Papa Dudut, nagsimula akong malulong sa alak. Naging takaw gulo ako sa barangay namin kapag nakakainom ako. Madalas ako nag-aamok ng away sa sinumang makakasalubong ko sa kalye. Sa isang iglap ay nagbago ang pananaw ko at nawala na ng direksyon ang buhay ko. Naglalasing ako para makalimot sa sakit ng pagkabigo. Mas gusto ko pa nga noon na makipagbugbugan sa kalye kaysa isipin pa si Ami. Pag wala nang epekto yung alak ay bumabalik pa rin sa akin yung sakit na nararamdaman ko noong magkahiwalay kami. Wala man lang akong kalaban-laban noon, Papa Dudut, sa tatay niya. Mga salita pa lang yung mga binabato niya sa akin pero talo na ako kaagad. Paano pa kaya kung may ginawa ang tatay niya na bayolente sa akin, baka kung saan na lamang ako pulutin. Kaya naman para makausad na rin ako sa nangyari ay sinubukan kong mag-isip ng mga negatibong bagay tungkol sa babaeng minahal ko, Papa Dudut. Idinaan ko na lamang sa tawa tuwing naiisip ko yung matapobre niyang pamilya. Iniisip ko na lamang na hindi na rin naman ako talo. Mas kawawa ko kung sila yung pakikisamahan ko. Lalaki naman ako at walang nawala sa akin. Ako rin ang unang nakakuha ng puri ng pinakaiingatan nilang anak. Alam kong maling isipin ang mga bagay na yon pero sa ganoon parang ko na lamang ginagawa ang mga bagay-bagay para madaling matanggap ang pangyayari. Nakatulong yon para mabawasan ang sakit at insultong natanggap ko mula sa pamilya ni Ami. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng mga nangyari sa akin, Papa Dudut, ay hindi ako binitawan ng pamilya ko. Lalo na si nanay na laging nandoon para sumuporta sa pinagdadaanan ko. Isa siya sa mga nagpapalakas sa akin noon sa bawat umaga na pinipilit ko nang kalimutan si Ami. Sa pamamagitan ng pagmamahal ng isang ina kahit papaano'y nabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Ipinaramdam sa akin ng pamilya ko na hindi ako nag-iisa. Pero sa katagalan, napagtanto ko rin na paulit-ulit lamang ang naging takbo ng buhay ko sa loob ng ilang buwan. Hindi pa rin ako nakaka-move on. Paminsan-minsan ay dumadaan ako sa tapat ng bahay ni Naami pagkatapos kong maghatid ng mga pasahero. Kahit na alam kong hindi yon makakatulong sa akin. Umaasa kasi ako na makikita ko ulit ang maganda niyang mukha at kahit papaano ay mararamdaman ang presensya ng babaeng minahal ko ng sobra at pinangarap na makasama sa panghabang buhay. Hanggang sa magkita kami ng matalik kong kaibigan na si Badong. Pinsang buo siya ni Ami at nagtatrabaho siya sa Maynila. Dumating siya sa probinsya namin noon para pansamantalang magbakasyon. Agad niya akong inayang uminom sa bahay nila, Papa Dudut. Grabe pare, na-miss kita. Tagal din natin di nakapagkwentuhan ha. Oo nga eh. Mas masarap talaga kwentuhan pag may espiritu ng alak. Kaya nga pinaghandaan ko to eh. 2 bote agad. Ay teka, kumusta ka nga pala rito? Eto, okay naman. Ikaw ba? Ayos lang. Maganda na yung posisyon ko sa pabrikang pinagtatrabahuan ko.
Naging regular na ako tapos na-promote bilang team leader. Ikaw, anong pinagkakaabalaan mo ngayon? Habal-habal pa rin. Sa pamamasada lang naman kasi umiikot ang buhay ko, pre. Ganito na siguro ako mamamatay. Uy, bakit parang iba tono mo? Marangal na trabaho naman yan. Wala namang masama sa pagiging driver ah. Ang importante, wala kang napeperwisyo at natatapakang tao. Wala namang problema sa pagiging driver ko. Pero hindi naman lahat ng tao pareho mo mag-isip. Alam mo, mukhang kailangan mo nga talaga ng alak. Simulan na natin itong binili ko. O, salinan kita ah. O, tikman mo yan pare. Salamat. O, cheers! Ay, siya nga pala. Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ni Ami ah. Ayoko na siyang isipin, pare. Naliliit lang ako. Wala eh. Mahirap lang kasi ako. Tsaka matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Bakit? Di mo pa ba alam? Ang alin? Ikinasal na si Ami. Yung naging asawa niya, anak ng kumpare ni Tito na isa ring sundalo. Sa Maynila na sila nakatira ngayon. Grabe ka naman magbiro, pare. Totoo yung sinabi ko. Ikinasal na sa iba si Ami. Pumayag siya. Wala naman siya magagawa eh. Para namang di mo alam yung sitwasyon niya. Sus, sabihin mo, ginusto niya rin yun. Ganun ba yun? Pero alam mo naman yung totoo, di ba? Mahal na mahal ka niya. Mahal nga, pero nag-asawa na siya. Anong laban ko dun? Eh, wala ka na talagang pagpipilian kundi kalimutan na yung pinsang ko. Ano pa nga ba? Itagay na lang natin yan. Ay, nakakalungkot talaga yung kinahinat na ng love story niyo. Sayang. Kaya nga eh, kahit pala araw-araw ako dumaan doon sa kanila, hindi ko na talaga siya makikita. Ay, okay lang. Masakit pero ganun talaga. Pinagtagpo lang kami pero hindi tinadhana. Baluktot talaga yung katuwiran ni na Tito eh. Kawawa naman yung pinsang ko. Kawawa talaga. Ganun kasi sila. Porque may mga pinag-aralan, pakiramdam nila sila na yung batas. Dapat sila na yung palaging nasusunod. Hayaan na natin sila kung doon sila masaya. Sa bagay, tama ka naman. Mas mabuting ipaubaya mo na lang sa bote ng alak lahat ng problema mo. Ay, ang hirap talaga maging mahirap. O siya, tagay na. Oh, cheers! Ay nga pala pare, ba't di mo subukan magtrabaho sa Maynila? Maraming mga oportunidad dun at marami ring magagandang babae. Talaga? Oo pare, para makamove on ka na. Alam mo namang sanggang dikit tayo eh, di ba? Ako bahala sa'yo ron, tutulungan kita. Eh, okay naman sana kaso hindi naman babae yung magiging dahilan ng paglimot ko. Alam mo kung dito ka lang, paulit-ulit mo lang babalikan lahat ng nakaraan nyo. Sino namang may sabi sa'yo nun? Nakalimutan ko na nga siya, pinaalala mo lang. Ay, tagay na nga lang tayo. Sige, magpakalasing tayo. Para sa tunay na pagkakaibigan. Tama, para sa tunay na pagkakaibigan. Isang tagay para sa paglimot kay Ami. At isang tagay sa pagsama mo sa akin sa Maynila. Pag-iisipan ko pa. Ikaw talaga. Dahil sa mga nalaman ko kay Badong ay nagpa siya akong tuluyan ng alisin na sa puso't isipan ko ang pinakamamahal kong babae, Papa Dudut. Doon ko napagtanto na kailangan kong harapin ang katotohanan na hindi talaga kami para sa isa't isa. Kailangan ko nang palayain ang sarili ko sa nakaraan naming dalawa at isa nga sa mga naisip kong paraan ang pagbaling ng atensyon ko sa iba't ibang babae. Sa paghahanap ko ng tunay na kaligayahan ay medyo naging chick boy ako at nagpaasa ng mga babae sa amin. Isa na doon si Daisy. Byuda siya at medyo may edad na rin. Minsan ko na kasi siyang nakasama sa inuman at noong nalasing ako, doon niya ako inuwi sa bahay nila at may nangyari sa aming dalawa. Simula noon ay hindi na niya ako nilubayan. Nagawa pa niyang kusang magpunta sa bahay namin para ipakilala ang sarili niya. Hindi ko inaasahan na gagawin niya ang bagay na yon dahil wala naman akong balak na seryosohin siya. Pero ang mas hindi ko napaghandaan ay noong magustuhan siya ng nanay ko para sa akin kahit na halos hindi nalalayo ang edad nilang dalawa. Hindi may pagkakaila na mabuti siyang tao, maalalahanin at mapagbigay. Palagi pa nga siyang nagdadala ng ulam sa bahay at nakikipagkwentuhan kay nanay.
Sa bawat pagkakataon na magkasama sila ng nanay ko ay unti-unti silang nagkaroon ng espesyal na koneksyon. Hanggang sa dumating na nga po ang kinakatakutan ko noon. Direktang sinabi sa akin ni nanay na bagay kami at si Daisy na nga ang gusto niyang mapangasawa ko. Siyempre hindi ako pumayag, wala namang kasing makakapagdikta sa puso ko kung sino ang dapat kong mahalin noon, Papa Dudut. Aba, tumatawag si Badong. Bakit kaya? Uy pre, kamusta na? Tagal na nating di nag-uusap ah. Ayos lang. Pasensya na kung ngayon lang ulit ako nagparamdam ha. Kumusta ka na ba? Okay lang ako. Mabuti tumawag ka. Bakit? Miss mo na ako? Medyo. Kailan ba uuwi dito sa atin? Alam mo bang tinigilan ko na yung pag-iinom? Napapahamak ako eh. Kaya nga eh. Mabuti naman at tinigilan mo na. Teka pare, balita ako. May asawa ka na kaya napatawag ako. Nangasar ka ba? Oh, pikon agad? Alam mo, kung mangasar ka lang, mas mabuti pang ibaba mo na tong tawag mo. Eto naman ang init agad ng ulo eh. May nabalitaan lang naman kasi ko. Kaya gusto kong kumpirmahin kung totoo o hindi. Hindi. Bilis sumagot ah. Hindi nga. Ano ba talaga? Bakit ayaw mo magkwento? Bangungot yun, ayoko nang maalala. Sino ba kasi yung tinutukoy mo? Balita ako, Daisy raw yung pangalan ah. Ilang Daisy ba yung kilala mo dito sa baryo natin? Sa pagkakaalam ko, isang naman Daisy dyan sa atin. Teka, anak ka ng... Huwag mo sabihin yung tinutukoy mo eh, yung byuda ron sa may kanto. Oo! Ano nangyari pare? Grabe, lakas ng kamandag mo ha? Si Raulo, wala yun. Wala ako interes sa babaeng yun. Ang tanda-tanda na, pustiso pa ang ngipin. Gumaganyan ka pa pero balita ako, pinatulan mo raw kahit postisong ngipin. Tanong ko pa ng tanong eh, mukhang alam mo na naman lahat. Niloloko mo ba ako? Bakit ba kasi pinatos mo yun, pre? Wala ka na bang ibang babae dyan? Lasing ako noon tapos lalaki rin ako. May pangangailangan. Kusa siya nagpatuka, kaya yun. Alam ka namang tanggihan ko. Sabi ko na nga, be. Nakahanap ka tuloy ng katapat mo. Huwag ka namang asar dyan. Siya nga pala, pwede ba ako humingi ng pabor? Ano yun? Si nanay kasi, mukhang nagayuman ni Daisy. Pinipilit ba naman ako na asawain yung babaeng yun? Baka naman siya talaga yung nakatadhana sa'yo. Si Raulo, ayoko na ng ganun. Di na nila dapat pinakikialaman yung personal na buhay ko. O anong plano mo ngayon? Kailangan ko na umalis dito. Tama. Kailangan mo rin isipin sarili mo. Pwede ba ako makituloy muna sa'yo? Hindi na ako pwede dito eh. Tsaka sigurado ko na hindi ako titigilan ni Daisy. Pwede ka makituloy sa akin pare, walang problema. Dito ka muna sa akin. Matagal na kaya kitang inaaya rito sa Maynila. Ikaw lang tumayayaw eh. Alam mo bang hinabol pa ako ni nanay ng taga? Para lang makisama doon kay Daisy? Ay, ibang klase rin nanay ko eh, no? Mahirap nga yan pre. No, sige, tutulungan kita. Salamat talaga pare ha. Wala yun. Huwag ka na mag-alala. Akong bahala sa'yo rito. Aalalayan kita at tutulungan na makahanap ng trabaho. Kinikilig ako pre. Sweet mo talaga. I love you. Si Raulo. Salamat ulit ha. Hindi ko tuloy alam kung saan ako pupulutin kung wala ka. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Kailan mo nga pala balak lumawas? Sa lalong madaling panahon. Baka pag nagtagal pa ako dito eh, tuluyan na ako mataga ng nanay ko. Papa Dudut, sa takot ko na mapikot ni Daisy ay lumayas ako at nagpunta kaagad sa Maynila. Akala ko naman noong una ay magiging madali lang ang buhay doon. Pero hindi ko akalain na mas mahirap pa pala ang magiging buhay ko kesa noong nasa probinsya pa ako. Dahil bagong salta lamang ako ay nagsimula ako sa mga pinakamahirap na trabaho. Nagkataon kasi na wala ng bakante sa pabrikang pinagtatrabahuhan ni Badong nang dumating ako doon. Nakapasok ako noon sa isang warehouse ng harina bilang isang kargador. Mabigat ang naging trabaho ko. Madalian ang kilos at hindi pwede ang lalamya-lamya. Hindi ako itinuring na baguhan at kailangan kong makipagsabayan sa mga dati ng kargador doon para kumita.
2 o 3 sako ng harina ang kailangang buhatin sa isang karga. Hindi kasi pwedeng isa lamang dahil masyado raw mabagal kapag ganon. Mahirap at sobrang nakakapagod pero kailangan kong tapatan yon ng sipag at tiyaga. Pero sa katagalan ay nagkasakit ako sa baga. 6 na buwan akong naggagamot noon. Mabuti na lamang dahil hindi ako pinabayaan ng kaibigan kong si Badong, lalo na noong wala na ako, Papa Dudut. Agad naman ako naghanap ng trabaho nang makasiguradong ayos na ako. At sa kagustuhan kong makahanap ng mas magandang oportunidad, ay nag-apply ako sa isang grocery store na foreigner ang may-ari. Naging bagger ako. Mas magaan at mas komportable kesa sa pagkarga ng mga sako ng harina. Pero iba naman ang naging sitwasyon ko doon sa grocery. Ang mga katulad kong empleyado na galing sa probinsya ay hindi pinapayagang umuwi. Nakapadla kami na parang preso sa isang kwarto sa likod ng tindahan. Kapag tapos na ang duty ay hindi ako masaya sa ganong sitwasyon. Tapos ay mababa pa ang sinasahod. Nakatagpo ako ng among hindi makatwira ng trato sa mga empleyado. Nagtagal din naman po ako ng halos 1 taon doon, ngunit nang magkaroon ako ng pagkakataon na umalis, ay hindi ko na yon pinalampas. Lumayas ako at hindi na bumalik pa sa trabaho kong yon, Papa Dudut. Hindi naman nagtagal ay natagpuan ko ang sarili ko bilang security guard sa isang maayos na agency. At sa pagtanggap sa trabahong yon ay doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ko. Sa bago kong trabaho ay regular na akong nakapagpapadala ng pera sa probinsya. Nakaipon na rin ako kahit papaano, Papa Dudut. Mga bagay na hindi ko nagagawa noon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagkalipas po ng halos 3 taon ay nagsilbing bagong yugto ang pagkakaroon ko ng maayos na hanap buhay. At sa mga taon na lumipas ay natutunan kong mas maging matatag at maging palaban sa mga pagsubok ng may tapang at determinasyon. Nagsumikap ako para mas lalo pang gumanda ang buhay ko. Tuluyan ko na rin pong ibinaon sa limot ang nakaraan ko at yung panghuhusga ng pamilya ni Ami. Unti-unti na rin akong nakaluwag at naging kampante nang hindi na ako mapapahiya sa susunod na sumubok akong magmahal muli. At sa 3 taon nga na lumipas ay nadestino ako sa Laguna sa isang pabrika ng gatas. Medyo mas malaki ang responsibilidad na nakaatang sa akin doon dahil na-promote ako bilang OIC at hawak ko ang 30 gwardya. Sa bago kong tungkulin ay kailangan akong may matatag na liderato at integridad dahil sa amin nakasalalay ang security, hindi lamang ng pabrika kundi lahat ng mga taong nagtatrabaho doon. Ang promosyon ko sa trabaho ay isang biyaya at patunay na kapag may dedigasyon sa ginagawa ay magpapatuloy ang pag-unlad bilang isang individual. Sa kabila ng magagandang nangyari sa akin, yung inaakala ko na nakalimutan ko na si Ami ay hindi pa pala. Dumating ang isang araw na tumawag si Badong at sinabing bibisitahin niya ako sa Laguna. May mahalaga daw siyang sasabihin tungkol sa pinsan niya. Pinilit ko siyang sabihin yon noong tumawag siya pero saka na lang daw kapag nagkita na kami ng personal, Papa Dudut. Pare, mukhang asensado ka na talaga. Ikaw na nag-aayang uminom. Pero alam mo na po ko, medyo hindi ka na namamansin kahit sa chat lang ha. Hindi naman. Medyo naging busy lang sa trabaho. Ikaw, anong bago sa'yo? Eto, busy pa rin sa trabaho. Alam mo pare, malapit na ako mag-asawa. Talaga? Aba, magandang balita yan. Kaya nga sa wakas nakabingwit din. Mabuti at malalagay ka na sa tahimik. Seryoso pare, tahimik talaga.
Parang hinahatid mo na ako sa hukay ah. Ang arte mo, binibiro ka lang. Alam ko naman nagbibiro ka lang. Nga pala, ano ba trabaho mo rito? Security OIC na ako. Aba, astig pre ah. Congrats. Salamat. Pero hindi ko mararating yun kundi dahil sa'yo. Tatanungin kong utang na loob lahat ng tulong mo sa akin. No ka ba, maliit na bagay lang yun. Sa totoo lang, nahihiya nga ako sa'yo eh. Kasi di ko natupad yung trabaho na ipinangako ko sa'yo nung pumunta ka ng Maynila. May dahilan naman kung bakit nangyari yon. Tingnan mo, kaya siguro hindi ako nakapasok sa pabrikang pinagtatrabahuhan mo kasi para talaga ako sa pagiging security personnel. Totoo yung sinabi mo pre. Paano yan? Eh di naniniwala ka na ngayon sa tadhana. Ay nako, uminom ka na nga lang. Pero itong inuupahan mo, maganda ah. Pwede ba ako lumipat dito? Aba, pwede. Siya nga pala, may nakukurso na daan ako ng office staff sa pabrikang binabantayan ko. Aba, ayos yan. Medyo nag-aalangan ako kaya hindi pa ako makapagtapat. Para bang natroma na ako. Yung pinsan mo nga pala, kamusta? Marami na sigurong anak no? Si Ami? Oh, bakit naman ganyan reaksyon mo? May nangyari kasi sa kanya. Nasiraan ng bait pre. Tapos bigla na lang daw nawala. Eh may kakilala kami na nakakita sa kanya. Namukhaan daw niya si Ami. Anong ibig mong sabihin na nasiraan ng bait? Anong nangyari sa kanya? Ayun, minalasan na pangasawa. Lagi daw binubugbog. May sayad yata yung utak ng lalaking yun eh. Kawawa naman pala siya. Akala ko pa naman magiging maganda ang buhay niya nung nagkahiwalay kami. Akala ko nga rin eh. Naku, sinasaktan pa rin siya kahit nung bagong panganak pa lang siya. Walang hiya yun ah. Bakit siya pinabayaan ng mga magulang niya? Akala ko ba ayaw nilang mapariwara ang buhay ni Ami? Nung malaman ni na Tito yung nangyayari sa kanya, binawi nila si Ami. Ayun, inuwi na sa atin kaso pati pag-iisip niya naapektuhan na eh. Hindi ba nila sinubukan ipagamot? Pinagamot, kaso wala namang pagbabago sa kalagayan niya. Mas lalo nga lumala eh. Madalas daw nawawala tapos nagpapagala-gala na lang. Balita ko, di pa rin nakakauwi si Ami sa kanila hanggang ngayon. Di pa rin siya nahahanap. Pasensya ka na ha. Hindi ko naman sinasabi na dapat lang mangyari kay Ami yun. Kasi wala naman siya kasalanan. Hindi tamang siya'y managot sa kasalanan ng magulang niya. Pero hindi kaya ito yung karma nila? Kung hindi sana siya pinilit magpakasal sa lalaking yun, edi sana maayos pa siya ngayon. Di lang naman ikaw ang nagsabi niyan. Halos lahat ng taga ron sa atin, yan din ang sinasabi. Ay, may sasabihin nga pala ako sa'yo pare. Mas importante to. May mas matindi ka pang revelasyon bukod kay Ami? Oo. Kailan ko lang din kasi nalaman kaya ngayon ko palang masasabi sa'yo. O pare, makinig ka mabuti ha. Kayong dalawa ni Ami, may anak pala kayo. Ha? Nagbibiro ka ba? Di ako nagbibiro. Buntis si Ami nung maghiwalay kayo. Nalaman ko to sa mga kamag-anak namin. Totoong may anak ka na pare. Kamukhang-kamukha mo nga raw yung bata eh. Teka, nasaan yung bata? Nasaan yung anak ko? Inaalagaan ni na Tito sa probinsya. Pwede ko ba siya makita? Pwede siguro kasi sila naman yung nakiusap sa akin na ipaalam sa'yo na may anak kayo ni Ami. Uuwi ako pare. Gusto kong makita at makilala yung anak ko. Gusto mo samahan kita? Hindi na. Asikasuhin mo na lang yung nalalapit mong kasal. Ako nang bahala ron. Salamat sa mga binalita mo pare. Sa totoo lang, Papa Dudut, ilang sandali pa akong natulala noon habang nag-iisip ng sobrang malalim. Wala kasi akong kalamalam na tatay na pala ako. Sa nalaman ko ay parang gusto ko noong liparin ang Mindanao para makita ang anak ko. Nag-leave ako sa trabaho at nag-decide na umuwi sa amin. Sa eroplano pa lamang ay naramdaman ko na ang matinding pananabik na makita ang anak ko at pagdating ko nga sa Agusan del Sur ay agad kong pinuntahan ang bahay ni na Ami. Nadatnang kong nakaupo sa isang tumba-tumba ang taong sumira sa relasyon namin ni Ami noon. Walang iba kundi ang tatay niya. Lumabas na rin noon ang asawa niya na dati kong teacher nung elementary. Hindi naman sila nagulat nang makita ako, Papa Dudut. Marahil ay inaasahan na nila ang pagdating ko. Binuksan nila ang gate at pinapasok ako sa bahay nila. Inalok pa nila ako ng maiinom at hindi ko alam pero parang ibang tao ang kaharap ko ng mga oras na yon. Ibang-iba sa ugali na ipinakita ng tatay ni Ami sa akin noong magkarelasyon pa kami ng anak nila.
Ipinakilala nila sa akin ang anak ko. Kenneth ang ipinangalan sa kanya. Totoo nga na para kaming pinagbiyak na bunga. Anak ko nga siya, Papa Dudut. Nag-usap kami ng tatay ni Ami at nakiusap sila na huwag ko raw sanang ilayo sa kanila ang bata. Hiniling nila na sila pa rin ang mag-alaga sa anak ko. Hindi naman daw nila ipagkakait na makilala ako ni Kenneth bilang isang ama. Gusto lang daw nilang makabawi sa anak nila kahit na ganong paraan man lang. Nangako naman ako na hindi ko pababayaan ang anak ko pagdating sa sustento. Nung una ay ayaw nilang pumayag dahil nahihiya daw sila sa akin. Pero sinabi kong hayaan nila ako na gawin ang responsibilidad ko bilang isang ama sa anak kong si Kenneth. Nanatili ako sa probinsya namin ng ilang araw. Sinulit ko talaga ang bakasyong yon kasama ang anak ko at ang pamilya ko. Isa pa ay namiss ko rin ang lugar namin, Papa Dudut. Hanggang sa naisipan ko ngang tumambay sa ilog, kung saan kami unang laging namamasyal ni Ami. Sa pananatili ko roon ng ilang sandali ay hindi ko inaasahan na meron akong madadatnan, Papa Dudut. Ami? Ami, ikaw ba yan? Bakit? Ami, ikaw nga! Ha? Sabi ko na eh. Anong ginagawa mo rito? Kilala mo pa ba ako? Oo! Ikaw si Jomar! Naalala mo pa ba kung ano meron tayo dati? Dati? Boyfriend! Boyfriend kita! Anong ginawa nila sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Wala. Binugbog nila ako. Dito sa muka. Tapos sa kamay. Tsaka dito dito sa tiyan ko. Kawawa ka naman. Anong ginagawa mo dito sa ilog? Hinahanap ka na ng mga magulang mo. Umuwi ka na. Ayoko doon. Dito na lang ako. Masasama yung mga yun eh. Buti dito walang nananakit sa akin. Pero hindi ka naman nila sasaktan. Alam mo bang hinihintay ka na ni Kenneth? Yung anak natin. Kilala mo siya, hindi ba? Kaya umuwi ka na. Ayoko nga sabi eh. Kulit mo naman. Sabi nila siraulo ako. Pero parang ikaw yata yung siraulo. Ang kulit mo eh. Ako pa talaga yung makulit ha. Katulad ka pa rin ng dati. Makulit at matigas pa rin ang ulo. La. Wala akong naririnig. Wala akong naririnig. Sige na, umuwi ka na. Gusto mo samahan kita? Talaga? Sasamahan mo ko? Sige. Pero mag-promise ka muna. Sabihin mo sa kanila na wag na ako ibalik dun sa salbahing mama. Ayoko na dun. Palagi niya akong sinasaktan kasi marumi daw ako. Ami, sorry ha. Sorry talaga. Kung alam ko lang na magiging ganyan ka, sana mas naging matapang ako nun. Sana hindi ako pumayag na maghiwalay tayo. Bakit ka umiiyak? Wala. Naalala ko lang kasi nung tayo pa. Saka naawa ako sa'yo eh. Pakiramdam ko kasi kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan. Masaya naman ako. Lalo na, nandito ka na. Tagal ko nang bumabalik-balik dito, pero ngayon lang ulit kita nakita. Saan ka ba nagpunta? Nagpunta ako sa malayo. Matagal ako dun kaya hindi mo talaga ako makikita rito. Kaya nga sabi ko, dapat umuwi ka na sa inyo at dun mo na ako hintayin. Ayoko nga! Ang kulit mo naman! Alis na lang kaya ako! Ano bang gagawin ko para makumbinsi kita? Wala! Gusto ko lang maging malaya! Hayaan niyo na ako! Teka, baka nandyan ang mga magulang mo. May nakapagsabi sigurong nandito ka. Ami, anak, Kayo pala sir. Paano niyo po nalaman nandito kami? may nakapagsabi kasi sa amin na nandito si Ami. Salamat naman at nakita mo siya. Ami, Ayan na naman siya! uwi ka na anak. Hinihintay ka na ng mama mo. Ayoko! Anak, parang awa mo na.
Umuwi na tayo. Akin na yung kamay mo at aalalayan kita. Bitawan niyo ako! Huwag niyo ako hawakan! Umuwi ka kung gusto mo! Hindi ka ligtas dito. Baka kumapano ka. Ayoko nga sumama sa'yo! Makaalis na nga! May kalbong makulit dito! Sandali! Huwag kang tumakbo! Huwag na kayong sumunod! Ayoko sa inyo! Kalbo! Kalbo! Sandali! Huwag kang umalis, Ami! Tutulong ho ako. Huwag na, Jomar. Hayaan mo na kaming kumumbinsi sa kanya na umuwi na sa bahay. Hindi po sir, tutulong po ako. Tulad nyo, gusto ko rin gumaling si Ami. Saka baka po makinig siya sa akin kasi nung kausap po siya kanina, maayos naman po siya sumagot. Kilala niya po ako. Talaga? Kaso nakakahiya sa'yo, iho. Wala po yun. Wala kayong dapat na ikahiya. Gagawin ko to para sa anak namin. Gagawin mo talaga? Opo, kailangan gumaling ni Ami para sa anak namin. Ay, tama ka, iho. Siya nga pala, gusto ko sanang humingi ng pasensya sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sa inyo ni Ami. Hayaan niyo na ho yun. Pinagsisihan ko lahat ng nangyari. Kung hindi sana kita noon hinusgahan, maayos sana yung naging buhay niya. Wala na po tayong magagawa, nangyari na po eh. Pero matagal ko na kayong pinatawad. Basta po, ang importante, maiuwi niyo si Ami. Sana nga gumaling pa siya. Gusto kong makabawi sa anak ko. Ipagdarasal ko rin po na mangyari yan. Tara na ho, habulin na ho natin si Ami, baka makalayo pa. Mahihirapan tayo mahanap siya ulit. Salamat, Jomar. Totoo nga yung sinabi ni Ami noon. Mabuti kang ang tao. Papa Dudut, tagumpay naman naming naiuwi si Ami sa kanila. Agad siyang dinala ng mga magulang niya sa mental institution para ipagamot. Masaya ako na muling nilisan ang probinsya namin. Hindi lang dahil sa anak ko kundi dahil na rin kay Ami na kahit papaano ay nasa mabuti ng kalagayan noon. Masaya din ako na napalaya ko na ang sarili ko sa galit na matagal ko ring kinikimkim. Nagkapatawaran na kami ng taong minsang sumugat sa pagkatao ko. Bumalik ako sa Laguna at sa pagbabalik ko ay mas lalo ko pang pinagbutihan ang pagtatrabaho. Mas lalo akong naging ganado at napuno ng inspirasyon dahil sa anak kong si Kenneth. Masaya ako na binigyan nila ako ng karapatan na magpakaama sa bata. Regular po siyang nabibigyan ng sustento mula sa akin at masaya akong isipin na naibibigay ko ang pangangailangan ng anak ko mula sa sariling sikap. Papadudot yung pag-uwi ko sa probinsya at yung muli naming pagkikita ng ex-girlfriend ko ay nagdulot ng kalituhan ngayon sa puso't isipan ko. Nang makita ko sa ganong kalagayan si Ami ay gusto ko siyang damayan, yakapin, paliguan at alagaan tulad ng dati. Alam kong hindi lang yon dahil sa awa. Pagkatapos kasi ng pagkikita namin yon ay napagtanto ko na may natitira pa pala akong pagmamahal para sa kanya. Pero hindi ko alam kung sasapat yon para masabi ko na pwede pang maging kami. Alam ko rin kasi na magiging komplikado ang sitwasyon namin kung sakali. Kasal pa rin kasi siya sa asawa niya. Hindi ko na alam at nalilito po ako, Papa Dudut. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ko pa nililigawan ng babaeng nagugustuhan ko. Sa ngayon ay pinagdarasal ko muna sa itaas na sana'y bigyan niya ako ng kaliwanagan at humihingi rin ako sa kanya ng gabay para hindi ako magkamali sa mga magiging desisyon ko. Sana kahit papaano'y makahingi rin po ako ng payo sa mga nakikinig ngayon. Masaya po ako na maibahagi sa inyong programa ang kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyo sa Barangay LS. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Jomar. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga
mga problemang kaibigan. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa. Ang sabi ng mga matatanda, ang pagkabirhen daw ng babae ang pinakamagandang regalo na pwedeng maibigay niya sa kanyang mapapangasawa. Huwag raw itong ibibigay ng basta-basta dahil tanda raw ito ng pagpapahalaga sa sarili. Ikaw kapuso, sinusunod mo ba ang sinasabi ng matatanda? Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Bianca, karelasyon nang ayain niya akong magpakasal. Napakasaya ko noong inaya niya ako, Papa Dudut. Walang agam-agam noon sa isipan ko at tanging oo lamang ang sinagot ko. First year college lamang kami noong niligawan niya ako. Hindi ko muna siya sinagot kasi priority ko ang pag-aaral. Nagtiyaga naman siya sa akin at nung una akala ko ay susukuan na niya ako dahil ilang taon siyang maghihintay. Pero nabilib ako sa kanya dahil hindi niya tinigil ang panliligaw sa akin. Sa mismong graduation namin ay sinagot ko siya, Papa Dudut. Nakita ko kung gaano siya kasaya. Yun ang simula ng masayang relasyon namin at sabay kaming naghanap ng trabaho, pero makalipas lamang ang 2 taon ay kinailangan niyang sumama sa kapatid niya sa ibang bansa. Nakipaghiwalay ako sa kanya bago siya umalis papunta sa ibang bansa. Sinabi ko sa kanya na baka hindi ko kayanin na hindi siya makasama. Hindi naman siya pumayag. Inassure niya ako na hindi masisira ng distansya ang relasyon naming dalawa. Kumapit ako noon sa pangako niyang mag-iipon lang siya para balang araw ay mapakasalan na niya ako. Siniguro niyang may magandang future ako sa kanya at ang mga magiging anak namin. Yan ang isang bagay na nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Kaya naman kinaya ko ang LDR dahil wala naman akong ibang nakikitang ibang mamahalin kundi siya lamang. Oo, at naging mahirap ang simula pero nakayanan naming pareho. Hanggang isang araw ay inaya na niya ako magpakasal at yun na marahil ang simula ng totoong happy ending namin. Di mo sinagot yung tawag ko kanina. Urgent yun eh. Hala, sorry. Lumabas kasi kami ni Kuya. Pinuntahan namin yung isang friend niya na magbibigay ng part-time job sa amin. Kaya mo pa bang kumuha ng isa pang part-time job? Baka di nakayanin ng katawan mo ha. Ako pa ba? Kakayanin ko para sa atin. May ipon na naman tayo pareho. Pwede ka nang maghinay-hinay. Hindi pwede. Mukhang mapapagastos ako sa kasal natin eh. Sabi ko naman sa'yo kahit simpleng kasal lang eh. Kilala kita. Alam kong pangarap mo ang granding kasal. Kung hindi naman kaya, maiintindihan ko. Ay, hindi pwede. Nangako ako sa'yo dati na ibibigay ko sa'yo ang pangarap mong kasal. Bakit ang swerte ko sa'yo? Eh kasi swerte rin naman ako sa'yo. Oo nga pala,
May mga chinek akong wedding packages last week. Pinatipuhan ka na ba? Wala pa masyado eh. Hayaan mo muna. Hindi naman kailangan magmadali. May mahigit 1 taon pa tayo bago ikasal. Makakahanap din tayo ng gusto natin. Sa bagay. Excited ka na ba? Ako pa bang tinatanong mo? Kasi baka hindi ka excited eh. Kasi kung hindi, mag-live-in na lang tayo para tipid. Ayun! Lumabas din yung totoong gusto. Joke lang. Isa lang din naman yung gusto ko bukod sa makasama ka habang buhay. Ano yon? Yung honeymoon. Ikaw talaga? Ikaw ba? Di ka na-excite sa honeymoon natin? Siyempre. Siyempre oo, siyempre hindi. Oo? Di ka pa sure? Wag na lang muna natin pag-usapan yan. Matagal pa naman eh. Na-excite na kasi ako. Biruin mo yun. Nahintay ko yan ng mahigit 10 taon. Uy, nanunumbat na? Hindi ah. Ayos nga lang sa akin na naghintay ng ganong katagal. Alam kong worth it yung paghihintay ko. Bolero! Totoo nga. Alam kong di natin yan napag-uusapan. Pero sana ready ka na. Paano kung hindi? Di pipilitin kita. Joke. Walang pilitan! Hindi pwede no. Asawa na kita nun. May karapatan na ako sa katawan mo. Joke. Atat na atat kang angkinin yung katawan ko ah. Ang kinin. Parang bomba film lang ah. Ilang kita narinig nagsabi niyan. Ang cute. Che! Change topic na nga. O sige. Teka. Ano bang magandang ipalit na topic? Kahit ano. Ano kaya kung yung isusuot natin sa honeymoon natin? Ano ba namang topic yan? Sorry. Di ko talaga maalis yung excitement ko eh. If ever wala ka pang maisuot, pwede kitang bilan dito. Ruel? Ano yun? Saka na natin pag-usapan yan kapag malapit na. Okay lang ba? Virgin pa ako noon, Papa Dudut, kaya hindi ako naging komportable sa mga tinatanong ni Ruel. May no sex before marriage pa kasi ako kay Ruel. Katulad ng ibang miyembro ng pamilya ko ay sumumpa rin ako na hindi ko isusuko ang bataan hanggat hindi pa ako ikinakasal. Nerespeto naman ni Ruel ang desisyon kong yon at sinuportahan niya ako. Madalas nga noong nagsisimula pa lamang kami ay nararamdaman kong gusto na niyang may mangyari sa amin pero napipigilan naman. Madalas din binibiro ako ng mga kaibigan ko na baka raw maghanap si Ruel ng ibang babae. Natatakot ako habang iniisip na baka dahil hindi ko siya mapagbigyan mabilis siyang matukso sa iba. Pero hindi naman yon nangyari, Papa Dudut. Nagtiwala ako sa kanya at nagtiwala rin siya sa sarili niya na hindi niya ako lolokohin. Wala akong kalam-alam noon tungkol sa usaping sex at never kasi ako nakipag-usap tungkol doon para maiwasan ko na maka-feel ng init kung sakali man. Kaya nga hindi naging komportable yung naging usapan namin ni Ruel tungkol sa honeymoon namin. Pero alam kong kailangan ko na noon na i-ready ang sarili ko sa ganoong usapan. Kailangan ko na rin noon na mag-ready. Kaya naman nilapitan ko ang aking boy best friend na si Jim. Kabatch namin siya ni Ruel noong college. Nag-shift lang siya ng course noong second year college na kami. Pero hindi yun naging hadlang para maputol ang closeness namin. Lagi kaming magkakasama ni Ruel at Jim lalo tuwing vacant namin. Siya rin ang naging kadamay ko sa mga panahong nangungulila ako noon kay Ruel, Papa Dudut. Para ko ng kapatid noon si Jim. Malaki ang naging ambag niya sa buhay ko at malaki ang tiwala ko sa kanya. Kaya naman in-open up ko sa kanya yung problema ko tungkol sa sex. Mukhang seryoso ka. May problema eh. Buntis ka? Tangik, paano mabubuntis eh? Ano nga? Oo nga pala, virgin ka pa. Bigay mo na kasi. Asik naman ganun kadali yun, no? Madali lang, tapos masarap. Ay, mali yata ako ng nilapitang tao. At least, in-acknowledge mong tao pala ako. Aalis na nga ako? Sige nga, umalis ka nga. Nakakainis to. Kilala na kita. Hirap ka mag-walkout kasi nahihiya ka. Kaya nga sa'yo ko lumapit eh. Kasi kilalang kilala mo na ako. Ano bang problema?
Alam mo namang engaged na kami ni Ruel, di ba? Oh, Ay, di ko alam paano to sisimulan. Nakakahiya kasi eh. sa akin ka pa nahiya. Ang tagal na nating magkaibigan. Dali na, habang wala pa yung kaano ko. Anong kaano? Basta, alam mo na yun. Yung tungkol sa ano? Yung problema ko. Ah, sex? Matutulungan mo ba ako? Hoy, inaaya mo ba ako? Ayoko ah. Mag-walkout ka na lang kaysa matikman mo ang sariwa kong katawan. Ano bang sariwa dyan? Lamog na lamog ka na. Aray ko naman. Ay, natatakot ako eh. Sa sex? Kay Ruel. Sobrang halimo ba ni Roel sa kama para matakot ka? Uy, hindi naman yun. Kasi alam mo naman na wala pa akong karanasan dun. Walang-wala akong alam. Gusto mong turuan kita? Uy, loko, hindi. Ano? Palakasin mo yung loob ko. Bianca, lakasan mo ang loob mo. Para ka namang nakakaloko eh. Ay, yun nga, natatakot kasi ko. Baka magkamali ako sa unang ano namin. Normal lang naman yan. Kakabahan ka talaga kasi di mo alam yung gagawin mo. Di mo alam kung ano yung pwesto mo. O kaya di mo alam kung masasatisfy mo ba siya o masasatisfy ka niya. Ayun na nga eh. Alam mo naman ako kapag kabado, pumapalpak yung ginagawa ko. Aalalayan ka naman siguro ni Roel. Kalma ka lang. Eh paano yan? Parehas kaming walang alam tungkol sa ano. Sa sex. Siya walang alam. Malabo. Lo, may experience na kaya siya? Di nyo ba napag-uusapan? Isang beses lang kami nag-usap tungkol sa honeymoon namin. Ang awkward nga eh. Dapat kasi kahit papano, pinag-uusapan nyo na yan. Baka lang kasi matukso kami kapag pinag-usapan namin lagi. Wala naman ako sinabing palagi. Ano yan? Ulam lang para kailangan pag-usapan lagi? Alam mo Bianca, sakalang masasagot lahat ng tanong mo sa mismong araw o gabi na may mangyayari na sa inyo. Kaya sa ngayon, chill ka lang. Huwag mo munang problemahin yung isang bagay na wala pa naman. Ang dali lang kasing sabihin sa'yo, palibasa, expert ka na. Pero bago ko naging expert, naging katulad mo rin ako, no? Eh anong ginawa mo? Ewan ko kung makakatulong pero siguro pwede ka mag-search sa internet ng mga yung mga alam mo na yun. Parang alam ko na yan. Ayoko nga. Ang laswa ha. Gusto mo maging confident sa unang ano nyo, di ba? Wala namang masama kung manonood ka. Matanda ka na, pwede na yan. Basta tandaan mo lang din. Parang bagong pasok ka lang sa trabaho. Kakabahan ka talaga, wala ka pang alam eh. Pero masasanay ka rin. Konting experience lang ang kailangan. Papadudot nilapitan ko noon si Jim dahil bukod sa siya ang best friend ko ay alam kong malawak din ang kalaman niya sa usaping sex. Sa kanya lang din ako komportable noon na magsabi ng mga bagay na hindi ko masabi kay Ruel o sa pamilya ko. Napakalawak kasi ng pag-iisip niya, kaya alam ko noon na hindi siya manghuhusga sa akin. Liberated kasi si Jim at kabaligtaran ko wala siyang naging steady na karelasyon dahil mas nag-i-enjoy siya sa pagiging single at walang commitment kahit kanino. Ilang beses ko nga siya noon na pinagsabihan na magseryoso na. Pero sinabi niya na bata pa raw siya at karapatan niyang tumikim bago siya mag-settle down. Sinabi niya na kailangan niyang malaman kung sino ang pinakamalasa para doon siya magstay. Hindi man kami parehas noon ng prinsipyo at ibang paniniwala ay hindi naman yon naging hadlang para hindi tumibay ang pagkakaibigan namin. Isang beses na kasing nasaktan si Jim. Na broken-hearted siya sa naging kaklase namin noong second semester ng first year college. Kaya nga siya nag-shift ng kurso. Yung babaeng niligawan niya ang nakauna kay Jim. Na in love talaga si Jim sa babaeng yon. Kahit nga ang tuition noon ni Jim ibinibigay niya sa babaeng yon para may pang out of town sila. Yun nga lang ay ginamit pala ng babaeng yon ang pera para mapuntahan ng boyfriend niya sa probinsya. Nalaman ni Jim lahat ng yon at binigyan niya ng chance yung babae pero naulit lang ang mga nangyari. Muling pinuntahan ng babaeng yon ng boyfriend niya sa probinsya gamit na naman ang pera ni Jim. Yun na nga ang huling beses na naging tanga si Jim sa pag-ibig.
Ilang beses nakipagbalikan yung babae sa kanya pero hindi na pumayag pa si Jim. Nag-shift na nga rin siya ng kurso para makalayo na ng tuluyan sa babaeng yon. Mula noon, naging maingat na si Jim sa pag-ibig. Sinabi nga niya noon na tikim lang muna sa ngayon at hindi muna magseseryoso. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa wala akong nakuhang solid na advice kay Jim ay sinubukan ko namang lapitan ng isa ko pang kaibigan na si Mariel. Tulad ko ay nagkaroon din siya ng no sex before marriage pact sa una niyang naging boyfriend. Hindi nga lang niya yon na panindigan. Sa mismong gabi ng engagement nila ng first boyfriend niya ay may nangyari sa kanila. Nadala raw sila ng emosyon na hinaluan pa ng alak. Matapos noon ay nagpasya silang tapusin na ang relasyon nila, Papa Dudut. Nagulat kaming lahat. Hindi naman sila nagsabi kung ano yung dahilan nila. Nirespeto na lang namin yon. Saksi ako noon kung paano iniyakan ni Mariel ang relasyong yon. Masyado raw siyang nag-expect na hanggang dulo silang dalawa. Ganon din naman kami noon sa kanila. Makalipas ang 1 taon ay nagkaroon ulit siya ng panibagong relasyon. Hindi na niya muling binalikan pa ang no sex before marriage pact. Inayaan na lang niya ang panahon at mga katawan nila kung saan man sila dadalhin. Sa naging bagong karelasyon ni Mariel, doon siya naging kampante. Doon siya nagtagal hanggang isang araw ay bigla na lang silang kinasal. Doon ko pa nga lang noon nakitang totoong masaya si Mariel. Ramdam ko noon na kahit na hindi niya sinunod ang panata niya ay naging masaya naman siya, Papa Dudut. Naisip ko na pwede rin kaya akong maging katulad niya. Habang iniisip yon ay kinilabutan ako. Parang nung time na yon talaga ay hindi pa ako handa hanggat hindi kami nakakaabot sa altar ni Roel. Pero aminado akong kailangan ko rin ang opinyon ni Mariel. Kaya ako siya nilapitan. Nagulat nga siya na sa kanya ako lumapit siya pangaraw yung hindi nakatiis sa panata niya para sa sarili niya. Hindi ko talaga alam kung bakit sa akin ka lumapit. Sa lahat kasi ng kakilala ko, sa'yo lang ako medyo may malapit na experience. Ha? May experience ka na? Masarap ba? Uy, loka, hindi! Ang ibig kong sabihin, yung tungkol sa no sex before marriage, keme-keme. Yun ba? Di ba nga, hindi ko naman napanindigan yun. Bakit sa akin ka pa lumapit? Mali ka ata, girl. May tiwala akong makakatulong ka. Sa paanong paraan? Hindi ka ba nang hinayang na nabigay mo yung virginity mo sa taong akala mo yun na? Yung akala mo forever mo na? Nung una, oo. Sino ba namang hindi, di ba? Kahit yung mga walang ganyang klaseng panata sa sarili, manghihinayang pa rin talaga. Pero nung tumagal na, di na. Ay, ang hirap. Teka, nagpaplano ka ba na makipag-ano kay Roel bago ang kasal? Uy, go na! Hay nako, parehas kayo ni Jim ng sinabi. Wala namang masama. Yan kasing problema natin sa Pinas kaya hindi tayo umuusad eh. Laging tinatatak sa isipan natin na napaka-importante ng virginity ng isang babae na kesyo doon nakasalalay ang halaga mo bilang isang babae. So kapag nawala yon, wala ka ng worth. Doon lang ba makikita ang halaga mo bilang isang babae? Ang labo ah. Kaya may mga katulad mong babae na masyadong pinanghahawakan ng virginity dahil dyan nakasalalay ang halaga nyo. Naisip mo na ba? Paano kaya kung nabigay mo niyan kay Ruel? Anong mafe-feel mo? Ayun na nga yung isa sa mga dahilan kung ba't ako nandito. Buong buhay mo, inalagaan mo yung virginity mo dahil na-equate mo yan sa halaga mo bilang isang babae. Saan mo naman hahanapin ulit ang halaga mo? Oras na maisuko mo na yan kay Ruel. Mas lalo tuloy ako natakot.
Wala namang masama sa ginagawa mo ngayon. Nirerespeto ko naman yan. Pero kung ikaw mismo, nakakakita ka ng mali dyan, baka nga may mali, di ba? Saka Mariel, kinakabahan din ako sa unang gabi namin ni Ruel. Nung sinubukan naming pag-usapan yung tungkol doon, parang nailang ako, natakot. Hindi ko alam kung ano yung mafe-feel ko. Normal lang yung matakot at kabahan. Huwag kang mag-alala. Kahit ako, kinabahan din ako. Partida ha, may halo pang alak yun. Since sobrang tagal na rin naman nung na-break mo yung no sex before marriage pact mo, baka pwedeng pag-usapan? Ano pa ba yung gusto mong malaman? Bakit di ka na nakapaghintay sa kasal nyo? Engaged na kayo nun eh. Konting panahon na lang ang hihintayin, mairaraos mo na yung panata mo sa sarili mo. Masaya ako na hindi ko natupad yung panata ko sa sarili ko. Ha? Bakit naman? Yung totoo? Nung may mangyari sa amin ng ex-fiancé ko, dun ko napatunayang hindi kami compatible. Dahil lang sa sex? Oo, malaking role ang sex sa relasyon. Hindi ka man maniwala pero para sa akin ganun yun. Hindi kami sexually compatible. Paano mo malalaman unang beses nyo pa lang? Mararamdaman mo yon kahit unang beses pa lang. Hindi ko ma-explain pero totoo yun. Ganun ba yung nangyari sa inyo ng ex mo? Oo. Nakapag-usap pa kaming dalawa after may mangyari sa amin. Doon namin na-realize na hindi kami uubra sa isa't isa. Kung hindi dahil sa minsang pangyayari na yun sa amin, hindi kami magiging honest sa totoong feelings namin. Ay, maging ganun kaya kami ni Ruel? May bala ka bang i-break yung pangako mo sa sarili mo? Hindi ko alam. Parang oo. Go! Susuportahan kita dyan. Sigurado naman kayo sa isa't isa, di ba? Oo naman. O bakit kailangan nyo pang maghintay sa araw ng kasal? Bakit hindi nyo pa testingin, yung dapat testingin para magkaalaman na? Paano kung palpak? Paano kung ma-realize namin na di pala kami ready sa isa't isa tulad nyo ng ex mo? Sa nakikita ko naman, nagmamahalan talaga kayo ni Ruel. Di gaya namin ng ex ko na nadala lang ng pressure at kawalan ng ibang option. Hindi katulad nyo, kahit may ibang option sa paligid nyo, alam nyong choice nyo pa rin magstay together. So ibigay ko na? Bakit hindi? Alam ko naman matagal na rin kayong nagtitimpi. Lalo na si Ruel. Go! Paano kung malaman ng pamilya namin? Hindi naman nila kailangan malaman. Katawan nyo yan. Ano bang paki nila? Papadudot, naisip kong tama si Mariel. Nasagot lahat ng tanong ko sa sarili ko dahil sa mga sinabi niya. Nakatulong ang bukas na isipan niya para makapag-decide ako ng time na yon. Naisip ko rin na ikakasal na rin naman kami ni Ruel, bakit hindi pa namin gawin? Masyado lang mahaba ang 10 taon na relasyon namin para patunayan na kami nga ang para sa isa't isa. Kinumbinsi ko ang sarili ko na tama lang ang gagawin ko. Kaya naman pagka-uwi ko sa bahay ay tinawagan ko kaagad si Ruel para ibalita ang plano ko. Nakangiti ako noon habang hinihintay kong sagutin niya ang tawag ko. Nakapag-decide na ako at gusto ko nang may mangyari sa amin noon bilang paghahanda sa buhay namin bilang mag-asawa. Hindi agad nakasagot si Ruel noon. Hiniga ko ang sarili ko sa kama at saka sinunod naman ang payo ni Jim. Sinubukan kong manood ng mga X-rated videos para matuto at para na rin siguro makaramdam. Nahiya pa ako nung ginagawa ko yon. Pero binukas ko na lamang ang isipan ko at nakatulong yon sa totoo lang para manabik ako kay Ruel. Kaya muli kong tinawagan si Ruel para sabihin na sa kanya ang plano ko. Nakailang tawag siguro ako bago niya nasagot. Mukhang kagigising lamang niya noon nang sagutin niya ang tawag ko. Nung sinabi ko ngang ready na ako ay biglang nawala ang antok niya. Doon ko na-realize na gusto na rin talaga niya na may mangyari sa aming dalawa. Ready na ako. Ready saan? Na may mangyari sa atin. Ha? Sure ka? Ayaw mo naman yata eh. Hindi naman sa ayaw pero ang tagal mo inalagaan yan ah. At ang tagal mo rin hinintay, di ba?
Kung dahil lang sa akin kaya mo sinusuko yan, wag na. Maghintay na lang tayo sa kasal natin. Oy, hindi Marami lang kasi kong na-realize eh. Ha? Anong mga na-realize mo? Na-realize kong sigurado na ako sa'yo. O tapos? At dahil doon, di na kailangan mag-isip ba kung tama ba na ibigay ko sa'yo to o hindi. Alam ko namang ibibigay mo sa akin yan, pero hindi sa ngayon. May panata ka sa sarili mo, di ba? Sabi ko nga sa'yo, marami na akong na-realize. Tinitest mo lang yata ako eh. Hindi mamatay man. Aba, willing ka magbuwis ng buhay ha? Kasi ganun ako kasigurado. Sure ka na ba talaga, ha? Wala nang bawian kapag binigay mo sa akin yan. Di yan gamit na pwedeng isoli after gamitin. Alam ko naman yon. Nabibigla talaga ako sa mga sinasabi mo. Kagigising ko lang tapos ganyan kagad binungad mo. Di ka ba na-excite? Na-excite naman, pero nakokonsensya ako na kunin yan sa'yo. Alam kong sobrang mahalaga yan sa'yo eh. Kaya mo nga ako pinaghihintay, di ba? Tama nga si Mariel. Tama si Mariel saan? Siya kasi yung nagpa-realize sa akin sa negative messaging pagdating sa sex. Anong negative messaging? Basta! Okay ka lang ba? Di ka ba nabibigla sa mga sinasabi mo? Ayokong pagsisiyan mo yan sa uli ha? Bakit ako magsisisi kung ito nga yung gusto ko? Kasi... Ruel, nasa tamang edad na tayo. Pareho tayong may stable na trabaho at malapit na ring ikasal. Wala nang dapat habulin o patunayan. Naninibago ako sa'yo. Teka lang ha? Ano teka lang? Pwede bang pag-isipan ko muna? Pag-isipan mo munang mabuti yung sinasabi mo. Ayokong nadadala ka lang ng emosyon mo after ng pag-uusap niyo ni Mariel. Napag-isipan ko na to, wala nang atrasan. Bakit ikaw, ayaw mo? Hindi sa ayaw. Di gawin na natin. Ang layo ko sa'yo ngayon. Di umuwi ka muna rito. Gawin na natin. Teka nga, ikaw ba talaga tong kausap ko? Sige na nga, wag na lang. Tampo agad? Para kasing ako lang yung may gustong may mangyari sa atin eh. Di ka ba interesado? Gusto ko. Gustong gusto. Yun naman pala eh. Umuwi ka na muna rito. Gawin na natin. Alam ba ng magulang mo ang desisyon mo na yan? Hindi naman nila kailangang malaman. Matanda na ako. Pero sila yung nag-impluensya sa'yo para sa panata na yan, di ba? Oo, pero nasa akin pa rin kung susundin ko. Kinakabahan ako pero... Pero ano? Pero gusto ko. Uwi na ako. Parang may mga nagliliparang paru-paro sa sikmura ko after ng pag-uusap namin yon ni Ruel. Para bang nanunumbalik yung kilig sa usapan namin. Muli ko hiniga ang sarili ko sa kama at saka nag-imagine. Nag-imagine ang gagawin namin sa oras na dumating siya sa Pinas. Nakangiti ako at aminado akong nakafeel ako ng init sa katawan ko. Tinigil ko lang ang pag-iisip ng kumatok si nanay. Inaya na nga niya akong kumain. Nagpanggap akong natutulog na para hindi lang sila makaharap ng tatay ko. Ayoko kasi noon na makaramdam ng guilt dahil inaasahan nilang tutuparin ko pa rin yung no sex before marriage pact para sa sarili ko. Wala talaga akong balak noon na sabihin sa kanila ang desisyon ko. Naisip ko na wala naman dapat makaalam dahil buhay namin yon ni Ruel. Hindi naman porket ibibigay ko na wala na akong pagpapahalaga sa sarili ko. Ito ang ginamit kong pangdepensa sa sarili ko. Kinabukasan ay tinawagan ako ni Ruel para ipaalam na makakauwi na siya next month. Natuwa ako kahit sabihin pang 3 araw ko lang siyang makakasama. Biglaan din kasi yung pag-uwi niya kaya hindi nakapaghanda. Napag-usapan din namin na hindi malalaman ng pamilya namin na uuwi siya noon sa Pilipinas. Balak namin noon ay magstay sa Tagaytay. Na-excite ako lalo sa pakiramdam na masosolo na namin ang isa't isa. Habang hindi pa nga siya umuwi noon ay nag-research pa nga ako ng mga pwedeng gawin sa unang gabi na magsisiping kaming dalawa. Natawa na lamang ako sa sarili ko dahil hindi ko kailanman naisip. Nabibigyan ko ng effort at panahon ang pag-alam sa isang bagay na dati ay hindi ko kayang pag-usapan ng harapan papadudot dahil sa nahihiya ako noon sa mga ganong klase ng usapin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi na nagpasundo pa si Ruel sa airport at sinabi niyang mauna na ako sa Tagaytay para walang makahalata.
Kinilig ako ng palihim sa pagtatagpo namin ng sekreto sa mga kakilala namin. Kahit nga si Jim na best friend ko hindi ko sinabihan sa pag-uwi ni Ruel. Hindi ko sinabi sa kanya yung plano naming wag nang ituloy ang no sex before marriage pact namin. Alam ko naman noon na matutuwa ang best friend ko at ibang kakilala namin na may bukas na isipan sa ganitong mga usapin. Pero mas pinili naming wag na lamang sabihin. Noong nakarating na nga ako sa isang hotel na binook namin sa Tagaytay ay agad ako nag-shower at sinuot ang binili kong puting lingerie. Umikot-ikot ako habang nakaharap sa salamin. Nagandahan ako sa itsura ko sa suot kong yon. Napaka-sexy at siguradong hindi yon aprobado sa magulang ko. Pero wala na akong pakialam noon. Naisip ko kasing magandang pampagana yon kay Ruel. Noong nakapasok na si Ruel sa kwarto namin ay agad ko siyang niyakap, Papa Dudut. Siguro'y mga 5 minuto kaming nakayakap sa isa't isa bago pa niya ako hinalikan. Nakatingin lamang kami sa isa't isa at para bang alam na namin kaagad yung mga susunod na mga mangyayari. Sinabi niyang maliligo lamang siya habang ako naman ay humiga na sa kama. Nakangiti ako habang nakatingin sa kisame at ini-imagine ang mga pwede naming gawin. Bumangon ako noon sa kama at saka lumapit ako sa bag ko. Kinuha ko ang pabango ko at nag-spray ako sa aking pulso. Inamoy ko yon at nung nakontento na ako ay bumalik na ako muli sa kama. Inintay ko na lamang na matapos si Ruel sa kanyang pagsha-shower. Nakaramdam nga ako ng kaba na may halong saya nang narinig kong pinihit na niya para isarado ang shower. Mas umigting ang saya nang makita ko siyang lumabas sa shower room. Nilapitan niya ako kaagad sa kama habang tapis lamang ng tuwalya ang suot niya. Ngayon ko lang nakita yung suot mo ah. Bago? Oo, kakabili ko lang last week. Ang ganda. Bagay na bagay sa'yo. Bagay din sa'yo yung tuwalyang suot mo. Pero alam mo kung ano mas bagay? Tayo. Bukod doon, Ano? mas bagay sa'yo kung tatanggalin mo na yung suot mo. Grabe naman. Gusto mong nakadamit habang ginagawa natin yung gagawin natin? Ang lamig eh. Sana nagpajama ka na lang. Kailangan ko na bang tanggalin? Pwede namang ako na lang kung hindi mo kaya. Manipis lang naman to. Kaya ko na to. Baka mahirapan ka eh. Pakis nga. Namiss kita eh. Kailangan mo ba ng tulong sa tuwalya mo? Kusa na tumalalaglag. Pakis nga ulit. Nakakabitin yung una. Ako na nga lang magtatanggal. Expert ako dyan. Expert ka sa pagtatanggal ng tuwalya? Oo, araw-araw naman ako nagtatanggal ng tuwalya eh. Sinong tinatanggalan mo ng tuwalya? Sarili ko. Ang inosente talaga ng mahal ko. Balik pa nga. Sa labi naman. Oh, Mahal? bakit? Pwede bang mag-shower muna ako? Di ba nag-shower ka na kanina? Nainitan uli ako eh. Normal yan. Nag-iinit na talaga yung katawan mo. Kasi nag-i-expect na eh. Nag-expect na ano? Na may mangyayari sa atin. Oo pala. Sorry. Higa na tayo? Kailangan talaga nakahiga. Ha? Ano kaya kung kumain muna tayo? Mas masarap kumain after mapagod. Higa na tayo. Ruel, pwedeng maghugas muna ng paa? Paa? Nadumihan kanina eh. Nakakahiya naman kung madumihan ko yung kumot. Ayos lang yan. Magpapalit na lang tayo mamaya. Balik nga. Ano ba? Sandali. Ano bang problema, Bianca? Gusto ko lang naman maghugas ng paa. Hindi eh. Kala ko ba ito yung gusto mo mangyari? Gusto ko naman. Bakit panay ang dahilan mo? Panay ang iwas mo? Ruel, parang di yata tama itong gagawin natin. Sana dati mo pa sinabi yan. Hindi ngayon nandito na ako.
Huwag ka naman magalit. Sino bang hindi magagalit? Gumastos pa ako, mapuntahan ka lang. Nagsinungaling pa ako sa boss ko at sa kapatid ko para lang makauwi rito sa Pilipinas tapos ito lang mangyayari? I'm sorry, Ruel. Baka nga kailangan nating maghintay na matapos muna yung kasal natin. Bad trip ka? Ruel, please. Sabi ko naman sa'yo, pag-isipan mo ng mabuti. Ang hassle ng ginawa mo. Ruel naman. Bahala ka na dyan. Ruel, saan ka pupunta? Papa Dudut, sinubukan ko pang habulin noon si Ruel palabas ng hotel pero nakasakay na kaagad siya ng taxi. Pinagtinginan ako ng mga tao dahil sa suot ko. Nagmadali akong bumalik sa kwarto at doon ay umiyak na lamang Papa Dudut. Tinawagan ko si Ruel pero hindi siya sumasagot. Tinext ko siya para ipaliwanag na natakot lamang ako. Hindi rin siya nag-reply. Kinabahan ako noon kung saan siya pumunta. Hindi ko naman magawang hanapin siya noon sa mga kamag-anak niya dahil wala ngang nakakaalam na umuwi siya ng Pilipinas. Hindi ko na alam ang gagawin noon at nakahiga na lamang ako sa kama habang hinihintay ang reply niya. Hindi ko mapigilang sisihin noon ang sarili ko. Inintindi ko ang galit ni Ruel dahil nga nag-expect siya sa akin. Tama naman siya noong sinabi niya sa akin na dapat ay pinag-isipan kong mabuti yon. Isang buwan ang lumipas mula noong inaya ko siya pero kung kailan andun na kami, ay saka naman ako biglang umatras. Wala pa rin naging reply si Ruel sa akin, Papa Dudut. Kahit nga sa Facebook, minessage ko siya pero hindi siya naka-online. Gumabi na noon at natakot na akong mag-isa sa hotel. Isang beses ko siyang tinawagan muli pero unattended na ang kanyang cellphone. Naiyak na naman ako dahil nanganganib na hindi matuloy ang aming kasal. Tinawagan ko si Jim para magpasaklolo. Hindi ko masabi sa kanya over the phone noon ang problema ko kaya pinapunta ko siya sa akin. Mabuti na lang at hindi siya kalayuan sa Tagaytay kaya agad niya akong napuntahan. Noong dumating siya ay napansin kagad niya ang pamumugto ng mga mata ko. Napaiyak na lamang ako nang yakapin niya ako para medyo kumalma ako. Nang kumalma na ako ay saka ko sinabi sa kanya ang mga nangyari. Ng magulang ko sa akin. Nahiya ako bigla. Naasiwa ako. Hindi mo ba narinig yung paalala ng magulang mo a month ago? Seryosohin mo naman sana tong sinasabi ko sa'yo. Naaawa na natatawa ako sa'yo na natatangahan. Jim naman eh. Tanggapin mo na, kasalanan mo to. Tanggap ko naman. Pero parang ayaw tanggapin ni Ruel eh. Nagpapalamig lang yun, huwag ka mag-alala. Eh paano kung hindi? Baka nagpapainit na sa iba. Hindi magandang biro yan ah. Sorry. Anong gagawin ko? Ano ba kasing pumasok sa isip mo at bigla ka nag-decide na may mangyari na sa inyo? Sinunod ko lang naman yung mga payo nyo. Kasi kahit naman payuhan ka namin na ibigay mo na, alam naming di ka rin susunod. Kasi alam namin na pinapahalagahan mo yung puri mo. Tinetest ka lang namin. Alam nyo namang marupok ako. Alam nyo madali akong maniwala. Bakit nyo kailangang itest ako? Oo, madali ka maniwala. Pero pagdating sa usapang sex, di ka basta-basta nagpapatinag. Kaya nga kampante ako noon na i-push ka na isuko na yung ano mo Kasi alam kong di ka makikinig. Ang problema, nakinig ako sa'yo. Ayun lang. Ayaw mo talaga akong seryosohin, no? Ay, masyado na kasing mabigat itong nangyari. Gusto ko lang gawing light para di ka na ma-stress. Nakaka-stress naman kasi talaga. Alam ko. Hintayin na lang natin yung reply ni Roel. Malamang nagpapalamig lang yun. Na-miss ka nun sigurado kaya magbababa rin yun ng pride. Sure ka? Sana. Anong sana? Pinapalakas ko lang loob mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Baka biglang umatras sa kasal si Ruel. Di naman siya ganun kababaw para hiwalayan ka para lang sa sex. Hello? 10 years siya naghintay. Ano ba naman yung maghintay pa ng 1 taon, di ba? Paano kung napuno na siya? Paano kung na-realize niyang hindi na niya kayang maghintay pa? Di yan. Paano kung... Hindi ko na alam, Jim. Baka kahit sa mismong araw ng honeymoon namin, matakot pa rin akong ibigay. Kasi binalot mo na sa virginity mo yung halaga mo, ganon. Baka maging problema to sa amin. Huwag kang nega dyan. Ano ka ba naman? Jim, Oh,
Gaano ka natakot nung una kang nakatikim? Nang ano? Alam mo na kung ano. Kinabahan ako noon, solid. Halos di nga gumana. Gumana? Basta ayaw niyang para makaano. Ang hirap kasi sabihin sa'yo, nakakailang. Bakit ka naman maiilang? Kasi wala ka pang experience. Magkaka-experience din ako. Aba, kailan pa kaya? Ito naman. Pero seryoso nga, kakabahan ka talaga sa una. Ang awkward nga nung ginawa ko Ramdam ko na di siya komportable sa ginagawa ko kaya nawalan ako ng confidence. Kaya ayun, di gumana. Kailan gumana? Mga ilang oras siguro yung nakalipas. Bale, pinalakas niya ang loob ko. Tapos hinawakan niya. Lahat sa akin. Doon, nag-init ako noon. Dahil lang sa hawak? Oo naman. Tsaka nakahubad na siya Di pa ba ako gaganahan noon? Nakaka-relate ako dyan sa hawak. Hinawakan ka na ni Ruel? Oo, kanina. Naramdaman ko na parang lumakas yung tibok ng puso ko. Akala ko nga nung una dahil lang sa takot Yun pala dahil sa init. Ganun ba? Tapos parang nanginig ako. Hindi uli dahil sa takot ha. parang mainit ba sa pakiramdam? Oo sobrang init. Gusto mo ba ulit ma-feel yun? Parang... Bianca? Papadudot dala ng sobrang init ng usapan ay may nangyari sa amin ni Jim. Hindi ko na siya napigilan pa nang ihiga niya ako sa kama at hinalikan. Hindi ako nakaramdam ng takot o kaba. Hinawakan niya ako sa mga nakatagong parte ng katawan ko. Hinawakan niya ang mga kamay ko para mahaplos ko siya tulad ng ginagawa niya sa akin. Habang may nangyayari sa akin ay walang ibang nasa isip ko kundi si Ruel. Ini-imagine ko na si Ruel ang kasiping ko ng gabing yon at hindi si Jim. Narinig ko pa nga sa sarili kong isinigaw ang pangalan ni Ruel. Hindi na kami nakapag-usap sa nangyari. Papadudot nagkaayos kaming muli ni Ruel at nagsorry siya dahil nagtunog na mimilit daw siya noong nasa hotel kami. Sinabi niya na kung hindi pa ako handa ay maghihintay pa rin siya. Nakaramdam po ako ng konsensya dahil sa mga nangyari. Nag-usap kami ni Jim sa tawag dahil ayaw niyang magpakita sa akin. Tinanong ko siya kung ano yung pwede naming gawin pero wala siyang may offer na solusyon. Mula noon ay nilian na niya ako at neto lang nakaraan ay nalaman kong umalis na siya sa Metro Manila. Blinak na rin niya ako mula sa Facebook hanggang sa cellphone number. Iniwan niya ako mag-isa sa problema ko na dapat ay tinulungan niya ako, Papadudot. Alam kong magkakaalaman na sa araw ng honeymoon namin na hindi po ako virgin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Ruel kapag nalaman niya ang matagal na niyang hinihintay ay nakuha na pala ng ibang lalaki. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever ka barangay, Bianca. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot
Papadudod Stories. Papadudod Stories. Papadudod Stories.